Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Togo. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng taong 1913. Dito natin nakilala ang isang lalaking nagngangalang Sepila. Isa siyang tagapagmaneho ng Paragos, kaya mayroon siyang maraming magagaling na aso mula sa iba't ibang lahi. Isang araw, may ipinanganak na maliit na tuta sa bahay ni Sepila na kabilang sa lahing Siberian Husky. Ang tuta ay mas mahina kumpara sa iba, kaya inisip ni Sepila na wala itong silbi at ayaw na sana niya itong alagaan. Ngunit ang kanyang asawa na si Constance ay hindi pumayag, dahil itinuturing niya ang mga tuta na parang sarili niyang anak. Sinabi ni Constance sa kanyang asawa na bigyan nila ng pagkakataon ng tuta. Dahil dito, sinunod ni Sepila ang kanyang asawa at binigyan ng pagkakataon ng tuta. Pinangalanan nila itong Togo. Habang lumilipas ang mga araw, lumalaki si Togo. Ngunit kasabay nito ay lalo rin siyang nagiging makulit at pasaway. Dahil dito, wala siyang disiplina. Gusto ni Constance na sanayin ni Sepila si Togo bilang isang asong humihila ng Paragos. Ngunit sinabi ni Sepila na hinding-hindi magiging sled dog si Togo at dumating na raw ang oras na kailangan na nilang magpaalam sa kanya. Ibinigay ni Sepila si Togo sa isa niyang matalik na kaibigan, ngunit alam ni Constance na masyadong makulit si Togo at walang makatatagal sa kanya. At tama nga siya, dahil kinabukasan ay ibinalik agad ng kaibigan si Togo at sinabi kay Sepila na hindi niya kayang alagaan ang aso dahil sobrang pasaway nito. Hindi natuwa si Sepila sa pagbabalik ni Togo, ngunit masayang-masaya naman si Constance. Sa totoo lang, nagiging sagabal si Togo sa lahat ng gawain ni Sepila. Tuwing nagsasanay si Sepila ng Paragos kasama ang kanyang mga aso, ikinukulong niya si Togo sa isang lugar. Ngunit kapag nakaalis na siya, naghuhukay si Togo sa lupa, tumatakas, at mabilis na nag-rating sa lugar kung saan nagsasanay ang ibang mga aso. Kapag dumating si Togo, naglalaro ang lahat ng aso at nasisira ang kanilang ensayo. Minsan pa nga ay nahulog si Sepila sa tubig dahil sa kaguluhan na dulot ni Togo. Lubos na nabalisa si Sepila sa mga kalokohan ni Togo, kaya kinabukasan ay ikinulong niya ito sa isang silid. Ngunit nakalabas pa rin si Togo at muling nakarating sa lugar ng pagsasanay ng mga aso. Dahil dito, lalo pang nena si Sepila at ibinigay si Togo sa isa niyang babaeng kaibigan na istrikta. Sinabi ng babaeng ito na palagi siyang nasa bahay kaya kailangang manatili rin si Togo sa loob. Iniwan ni Sepila si Togo sa kanya, ngunit hindi nagtagal ay tumakas si Togo matapos basagin ang salamin ng bintana at dumiretso muli sa lugar kung saan nagsasanay si Sepila. Napansin ni Sepila na sugatan ang paa ni Togo, kaya gusto sana niyang pauwiin ito sakay ng Paragos. Ngunit tumanggi si Togo dahil gusto niyang tumakbo kasama ng iba pang mga aso. Sa huli, napilitan si Sepila na isama si Togo sa koponan. Makalipas ang kaunting distansya, napansin ni Sepila na mas mabilis tumakbo si Togo kaysa sa ibang mga aso. Huminto siya at inilagay si Togo sa unahan bilang leader. Dahil sa napakabilis na takbo ni Togo, mabilis silang nakauwi. Labis na nagulat at natuwa si Sepila, at sinabi niya sa kanyang asawa na hindi lamang isang sled dog si Togo kundi isa ring natural na lead dog. Masayang-masaya si Constance nang marinig ito, dahil nagsimula na ring magustuhan ni Sepila si Togo. Matapos maging lead dog si Togo, nanalo si Sepila ng maraming kampyonato sa lungsod. Dahil dito, naging tanyag sina Sepila at Togo sa buong bayan. Unti-unting lumipas ang panahon at makalipas ang 12 taon, isang araw, nang bumalik si Sepila sa kanilang bayan kasama ang kanyang mga aso, sinabi sa kanya ng kaibigang si Dan na may kumakalat na epidemya ng dipterya sa kanilang lugar. Dahil sa sakit na ito, biglang lumala ang kalagayan ng maraming bata at marami na rin ang namatay. Dahil dito, nagpatawag ng emergency meeting ang alkalde at dumalo rin si Sepila. Sa pulong, sinabi na may gamot para sa sakit ngunit ito ay nasa layong 600 kilometro mula roon, sa Nevada. Hindi raw may padala ang gamot sa pamamagitan ng helicopter dahil paparating ang masamang panahon. Tinanong ng alkalde si Sepila tungkol sa lagay ng panahon. Sinabi ni Sepila na habang pauwi siya, nakita niya ang isang napakalakas na bagyo sa may kabundukan na papalapit sa kanilang bayan. Natakot ang lahat ng kanyang mga aso, at sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, natakot din si Togo. Kung natatakot si Togo, nangangahulugan daw na napakadelikado ng paparating na bagyo. Nais sana ng alkalde na si Sepila ang magpunta sa Nevada gamit ang kanyang mga asong Paragos upang kunin ang gamot, ngunit umalis si Sepila nang hindi nagbibigay ng sagot.
Sa labas, humingi ng sakay ang isang doktor at inihatid siya ni Seppiela sa ospital. Mula sa bintana, nakita ni Seppiela ang maraming batang malubha ang kalagayan at hindi mailigtas kung walang gamot. Pag-uwi niya ng bahay sa gabi, sinabi ni Seppiela sa kanyang asawa na pupunta siya sa Nevada upang kunin ang gamot. Hindi pumayag si Constance dahil alam niyang ang paglalakbay ng 600 milya sa ganitong mapanganib na panahon ay parang pagpapatiwakal. Ngunit iginiit ni Seppiela na kailangan niyang pumunta dahil kilala nila ang mga batang nasa ospital. Sinabi rin niyang isasama niya si Togo. Tumutol si Constance at sinabing 12 taong gulang na si Togo at dati na ring sinabi ni Seppiela na hindi na nito kayang bumiyahe ng mahigit 150 milya. Natatakot siya na maging responsable si Seppiela sa pagkamatay ni Togo. Gayunman, ayaw ni Seppiela na umalis nang wala si Togo. Kinabukasan ng umaga, nagpaalam si Seppiela sa kanyang asawa at umalis patungong Nevada. Habang patuloy silang naglalakbay, lalo pang lumalakas ang bagyo. Napakalakas ng malamig na hangin kaya halos wala nang makita si Seppiela. Si Togo ang nasa unahan, at patuloy na hinihikayat ni Seppiela ang kanyang mga aso na magpatuloy dahil kailangan nilang makarating sa lalong madaling panahon. Habang nasa isang matarik na daan, biglang huminto si Togo. Hindi agad naunawaan ni Seppiela kung bakit, ngunit nang tumingin siya sa unahan, nakita niya ang isang napakalalim na bangin. Kahit sa gitna ng napakadelikadong bagyo, nakita ito ni Togo at dahil sa kanyang paghinto ay nailigtas niya ang buhay ni Seppiela at ng iba pang mga aso. Napansin ni Seppiela na sugatan ang paa ni Togo at dumudugo ito. Pagkatapos ng buong araw ng paglalakbay, nakarating sila sa isang outpost kung saan may isang babaeng doktor. Sinabi nito kay Seppiela na labis nang napapagod si Togo at hindi na mabuti para sa isang 12 taong gulang na aso ang ganitong kahabang biyahe. Ngunit kinabukasan, muling nagpatuloy si Seppiela kasama si Togo at ang iba pang mga aso sa gitna ng matinding snowstorm. Samantala, patuloy namang lumalala ang kalagayan ng mga batang nasa ospital. Samantalang si Seppiela ay patuloy na sumusulong, piniling dumaan sa isang shortcut upang mas mabilis makarating sa Nevada at makuha ang gamot. Sa kanilang paglalakbay, hinarap nila ang isang nagyayelong lawa na napakadelikadong tawirin, lalo na't papalapit pa ang isang napakalakas na bagyo. Ngunit hindi natakot si Seppiela. Inutusan niya ang kanyang mga aso na magpatuloy. Nanguna si Togo at mabilis na pinatakbo ang buong koponan. Habang tumatawid sila sa nagyayelong lawa, nagsisimulang magbitak ang yelo sa ilalim ng paragos. Ngunit napakabilis tumakbo ni Togo kaya agad nilang nalampasan ang lawa. Matapos ang buong araw ng paglalakbay, huminto sila sa isa pang outpost upang magpalipas ng gabi. Samantala, ipinakita naman si Constance, ang asawa ni Seppiela, na pumunta sa alkalde. Doon, sinabi sa kanya na naipadala na ang gamot mula sa ninana at sasalubungin iyon ni Seppiela sa daan. Ngunit sinabi ni Constance na dadaan si Seppiela sa mga shortcut, at kung hindi niya makasalubong ang mga taong may dalang gamot, magpapatuloy lamang siya sa paglalakbay. Dahil dito, hahaba ang kanyang biyahe at maaaring hindi niya makuha ang gamot. Sa kabilang banda, ipinakita si Seppiela na muling nagpatuloy ng kanyang paglalakbay pagsapit ng madaling araw. Kahit napakasama na ng kalagayan ni Togo, ayaw pa rin itong tumigil. Patuloy siyang nangunguna sa lahat ng aso. Makikita na talagang dumadaan si Seppiela sa mga shortcut, at kung hindi niya masasalubong ang taong galing sa ninana na may dalang gamot, siya mismo ang makarating doon ngunit wala na ang gamot. Pagod na si Seppiela at halos pumikit na ang kanyang mga mata, ngunit patuloy pa ring tumatakbo ang kanyang mga aso sa gitna ng bagyo na tila kidlat ang bilis. Dito naman ipinakita ang isang lalaking nagngangalang Henry, ang taong may dalang gamot mula sa ninana. Si Henry ay nasa mas mataas na bahagi ng daan, habang si Seppiela naman ay nasa ibabang ruta. Tinawag at sinigawan ni Henry si Seppiela habang tumatakbo patungo sa kanya, ngunit dahil sa malakas na hangin, hindi narinig ni Seppiela ang kanyang tinig. Sa kabutihang palad, narinig ito ni Togo. Inakala ni Henry na hindi siya nakita ni Seppiela kaya nalungkot siya, ngunit laking gulat niya nang makita niyang bumalik si Seppiela. Tumigil pala si Togo sa unahan. Ibinigay ni Henry ang gamot kay Seppiela, ang dahilan ng kanyang mahabang paglalakbay. Nanatili sila sa isang outpost. Nang makita ni Henry ang kalagayan ni Togo, sinabi niya kay Seppiela na iwan na lamang ang aso roon dahil napakasama na ng lagay nito. Sinabi rin niya na marami na siyang asong nawala sa mapanganib na bagyo at ayaw niyang mangyari rin iyon kay Togo. Ngunit tumanggi si Seppiela at sinabi na si Togo ang kanyang lead dog at hindi siya makapagpapatuloy kung wala ito. Pagkatapos nito, naglakbay na pabalik si Seppiela sa kanilang bayan dala ang gamot.
Muli nilang hinarap ang parehong nagyayelong lawan na tinawid nila noong nakaraang araw. Naririnig na ang mga bitek sa yelo habang tinatahak nila ito, ngunit kung iiwasan nila ang rutang ito, hahaba ang biyahe ng isa pang araw. Kaya nagpasya si Sepiola na tumawid muli. Inutusan niya si Togo na manguna. Pinangunahan ni Togo ang lahat ng aso upang mabilis na matawid ang lawa. Habang tumatakbo sila, nagsimulang umangat ang tubig mula sa ilalim ng yelo. Kapag hindi sila nakatawid agad, malulunod sila at mamamatay. Dahil sa bilis ni Togo at ng iba pang aso, nakarating sila sa pampang, ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas, ang tipak ng yelo na kanilang tinatayuan ay nagsimulang lumutang. May tubig na sa pagitan nila at ng pampang. Agad binuhat ni Sepiola si Togo at inihagis ito sa pampang, saka sumigaw na humila. Kahit sugatan, hinayla ni Togo ang tipak ng yelo ng buong lakas hanggang makarating ito sa pampang. Ligtas na nakalabas ang lahat at nailigtas ang kanilang mga buhay. Pagkatapos nito, bumalik sila sa parehong outpost kung saan naroon ang babaeng doktor. Nang makita ng doktor si Togo, napaluha siya. Nang tanungin ni Sepiola kung ano ang nangyari, sinabi ng doktor na naghihingalo na ang aso dahil sa napakasama nitong kalagayan. Labis na nalungkot si Sepiola dahil mahal na mahal niya si Togo. Matapos magpalipas ng gabi roon, kinabukasan ay nagpatuloy sila sa paglalakbay. Sa pagkakataong ito, hindi na itinali ni Sepiola si Togo sa unahan ng Paragos, kundi pinaupo siya sa ibabaw dahil sobrang hina na nito. Ngunit tumayo si Togo at pumunta muli sa unahan. Ilang beses itong inulit ni Sepiola, ngunit paulit-ulit ding bumabalik si Togo sa unahan. Doon napagtanto ni Sepiola na gusto pa ring manguna ni Togo at ayaw nitong magpahinga, kaya muli niya itong itinali sa harapan. Habang naglalakbay pa sila, lalong lumala ang bagyo hanggang sa wala nang makita si Sepiola sa unahan at hindi na niya alam kung saan sila patungo. Lumapit siya kay Togo at sinabi na hindi na niya makita ang daan at si Togo na lamang ang magtuturo sa kanila kung saan pupunta. Pagkatapos nito, yumuko si Sepiola sa Paragos at tinakpan ang kanyang mukha, habang si Togo ang patuloy na nangunguna. Makalipas ang ilang oras, biglang naupo si Togo. Napansin ni Sepiola na pati ang iba pang aso ay tumigil na rin. Sinabihan niya si Togo na kailangan nilang magpatuloy dahil kung hihinto sila roon, mamamatay silang lahat. Ngunit hindi na tumugon si Togo. Maya-maya, may nakita silang liwanag. Isang lalaking may hawak na parol ang lumapit sa kanila. Iyon pala ang susunod na outpost na patutunguhan nila. Doon naging emosyonal si Sepiola, dahil muli na namang nailigtas ni Togo ang kanilang mga buhay. Halos wala ng lakas si Togo. Naroon ang isang lalaking nagngangalang Gunner, na ipinadala ni Constance upang kunin ang gamot mula kay Sepiola at dalhin ito sa bayan kung saan naroon ang mga may sakit na bata. Nagpahinga ang lahat sa gabing iyon. Kinaumagahan, umalis si Gunner kasama ang kanyang mga aso at ang gamot, at makalipas ang ilang oras ay nakarating siya sa Nome. May isang reporter na naghihintay doon dahil umabot na sa New York ang balita tungkol sa isang musher na naglakbay ng 600 milya sa gitna ng blizzard upang iligtas ang mga bata. Inakala ng reporter na ang koponang dumating ay siya ring nagmula sa Nome, kaya ang pangalan ni Gunner ang nailathala sa balita sa halip na kay Sepiola. Labis na nadismaya si Constance nang malaman ito. Samantala, unti-unting gumaling si Togo at bumalik siya sa Nome kasama si Sepiola at ang iba pang mga aso. Maraming tao ang dumating upang magpasalamat sa kanila. Dumating din ang mga batang gumaling dahil sa gamot. Nang makita ng isang batang babae si Togo, tinanong niya si Sepiola kung mamamatay na ba ang aso. Labis itong ikinalungkot ni Sepiola at lumabas siya ng silid. Sinundan siya ni Constance, at sinabi ni Sepiola na ang kalagayan ni Togo ay kasalanan niya dahil 12 taong gulang na ito at hindi na niya sana isinama. Ngunit tinanong ni Constance kung may iba pa bang asong kayang gawin ang nagawa ni Togo. Hindi na nakasagot si Sepiola, dahil alam niyang walang iba kundi si Togo lamang ang makagagawa noon. Kinabukasan, muling nagpunta si Sepiola para magsanay ng Paragos kasama ang kanyang mga aso. Nang makita ito ni Togo, hindi na siya nanatili sa bahay at pilit na sumunod. Doon naunawaan ni Sepiola na hindi lamang paghila ng Paragos ang gusto ni Togo, kundi ang makasama siya. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang gumaling si Togo. Sa sumunod na 2 taon, madalas maglakbay sina Sepiola at Constance kasama si Togo. Nagkaroon si Togo ng maraming anak na inampon ng iba't ibang tao, at ang lahi ng mga ito ay tinawag na Sepiola Siberian. Noong 1929, namatay si Togo. Kahit wala na siya, nagpatuloy si Sepiola sa pagsasanay ng mga aso.
Bagamat sikat si Togo sa buong Alaska, ang parangal sa kanyang kabayanihan ay napunta sa isa pang asong nagngangalang Balto, at isang rebulto ni Balto ang itinayo sa New York, kung saan siya ay tinawag na pinakabayani na hayop sa lahat ng panahon. Dito nagtatapos ang pelikula.